Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay dadako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. Ngayong araw ay June 7, 2025. And series na to is all about seminar edition na kagaya ng mga naging series natin simula ng mga pagpasok na itong 2025 na taon. So, kahit po kayo na manoorin itong ating devotion nang naway tayo'y lumalim sa pag-unawa ng salita ng Diyos, yung kaalaman natin, yung sa buhay natin, yung ano ba dapat yung nating gawin, ano yung tama sa mali. Marami tayong matutunan dito at ito yung patungkulin ko doon sa buhay na walang hanggan na pag dumating yung araw na pag-uukom ng ating Panginoong Kristo, ay mahukom tayo na tayo ay hindi nagkasala or believers tayo sa Kanya. So, yung topic natin yun is intercession. So, basahin natin. Intercession is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting petition for us as our great high priest. Even now, He is praying for you, pleading your case, securing your future. Intercession also refers to the prayers we offer for others. Through Christ, we are invited into this holy work of lifting one another before the Father. So, sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, but he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the utmost force those who is drawn near to God through him, since he always lived to make intercession for him. So, diba nga, si ating Panginoon sa Kristo is yung God na buhay magpakailaman. So, kahit na siya ay namatay, kahit sa kasalanan natin, siya ay buhay. Walang katapusan yung kanyang paghahari, yung pagka-priest sa atin. Kumbaga, siya yung nagiging bisya, pastor. So, yung interpret ko lang is only example. Pero siya yung pinaka-God natin. Kumbaga, siya yung walang sa atin, pagpapari sa atin, pagbibishop sa atin, pagbabastos sa atin ng kanyang salita habang buhay yan. Kahit na minsan tumatalikod ka na, hindi pa rin yan tayo lulubayan. Kumbaga, dahil mahal tayo ng Panginoon, lubusan tayong maligtas sa lahat ng mga kasalanan natin dahil sa ating Panginoon Diyos pamamagitan ng kanyang anak ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo ay mamagitan sa kanila, sa relasyon sa atin sa kanila. So, sabi nga sa ating unang katuruan, Jesus constantly intercedes for us. So, lagi tayong intercedes na para sa atin. Christian are called to stand in the gap. Kumbaga, yung gap ng sin and ng salita ng Diyos, ang Diyos is, yung gap natin at yung sa Panginoon Kristo, ang sin ay nagpagkiwalay doon, pero dahil sa salita ng Diyos, pag-pastor sa atin, sa pag-disciple natin ng Panginoon sa Kristo, yung gap na yun is lumalapit na. Intercession is based on Christ's finished work. I-start natin yung intercession sa ating ministry, i-stand natin yung gap natin, lalo na yung mga people na around sa atin, and soak yourself in God present. So, alam po para sa araw to, meron tayong natunan sa Department of Pagkinig. God bless to all.